Magsitayo po ang lahat at dadasalin natin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Sienawa. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Sienawa. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, Sienawa. sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ako po ay nagagalak na makapagmisa dito sa mahal nating simbahan ng Quiapo, sa harap ng imahen ng Poong Nazareno. Nais ko pong dalin sa misang ito ang lahat ng inyong mga panalangin sa inyong puso, mga nasasabi man natin o hindi. Inaalay natin ito sa pag-aalay ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na misa. Pinapanalangin ko rin po dahil po ngayon pong araw na ito, ipinagdiriwang ko ang aking unang buwan ng pagkapari. Nung May 30 lang po ako na ordinahan. So, ipagdasal niyo po ako at ipagdasal din po natin ang inyong mga intensyon sa misang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa, sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao, kundi muna sila magtipan? Uungol ba ang leon sa kagubatan, malibang
makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trompeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na hindi pinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod at mga propeta. Pag-ungol ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod, tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya nga, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama ay di mo kalulugdan. Ang gawaing hidwa ay di mo papayagan. Ang mga palalo at masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, magandang hapon po sa lahat. Napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon sapagkat ito ay naglalarawan ng kadalasang ating karanasan sa ating buhay. Sumama si Jesus sa buhay, sa bangka ng mga alagad. At sa gitna ng lawa, dumating ang isang napakalakas na unos. Hinambalos ang bangka ng malalakas na alon. Sa aking imahinasyon, kuminsan iniisip ko baka madilim, mahangin, malakas ang ulan, basang-basa at takot na ang mga alagad. Mga kapatid, sa ating buhay, maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay binabayo ng napakalakas na alon ng kahirapan, ang mga utang na hindi natin kaya bayaran, mga masasakit na relasyon, mga pagkabigo at pagkakanulo sa ating mga kaibigan. Kuminsan, mga kapatid, napakahirap ng ating buhay, napakadilim, malalim ang dagat, malakas ang alon, malakas ang hangin. Tila iniwan na tayo ng ating Panginoon. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, anong sinasabi ng ating Panginoon? Kahit na malakas, hindi tayo naiiwang mag-isa sa ating bangka. Hindi kailanman tayo iniwan ng Panginoon sa ating mga karanasan sa buhay. Sa bawat ginhawa, sa bawat kalungkutan, luha o kagalakan, nariyan lagi ang Panginoon. Kuminsan, hindi lang natin agad nararamdaman. Kasi kuminsan, gusto natin ang Panginoon nagsasalita, kumikilos, lubos na makapangyarihan. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, ang Panginoon ay natutulog sa bangka. Natutulog, pero hindi iniwan ang bangka. Hindi iniwan ang kanyang mga alagad sa unos. Hindi iniwan sa bagyo at sa hirap ng buhay. Mga kapatid, paano ba natin mararanasan ang Panginoon sa ating buhay? Tingin ko, hindi natin kaagad nare-realize, pero ang isa sa mga pinakamagandang paraan upang maalala ang kabutihan at awa ng Panginoon ay pag-alaala. Pag-alaala. Mga kapatid, lagi natin yung kinakanta tuwing tayo ay nagsisimba. Bayan, muling magtipon. Alalahanin natin ang kabutihan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Diyan, nagsisimula ang pagpapasalamat kung tayo ay marunong umaalala sa kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, sa misang ito, nais kong alalahanin ninyo, ano ba ang mga kabutihan, awa, pagtangkilik at paggabay ng Panginoon sa inyong buhay? Panahon na akala nyong wala ng pag-asa, pero naroroon ang Panginoon nagsasabing meron pa. Mga pagkakataon na akala natin wala na, pero sinasabi ng Panginoon, meron pa. Mga kapatid, dito sa harap ng imahe ng Poong Nazareno, marami tayong dala-dalang mga panalangin. Marami tayong mga dala-dalang problema. Kuminsan gusto nating sumuko na. Pero anong inaanyaya sa atin ng ating Panginoon? Huwag kakalimutan. Siguro sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, kailan ba kita iniwan? Kailan ba nakaranas ng dilim, ng alon, ng lindol sa buhay? Kailan ka nag-isa?
Hindi naman tayo iniwan ng Poong Nazareno nung tayo ay nahihirapan. Siguro mga kapatid, hindi lang to basta isang biyaya sa atin. Ito ay isang tungkulin din. Kung paano tayo ginabayan ng Panginoon sa ating buhay, kung paano niya tayo minahal, kung paano niya tayo inalalayan, binigyan ng liwanag sa dilim. Ganon din dapat ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Kung paano naging mabuti ang Diyos sa atin, ganon din sana tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, naalala ko nung ako ay inassign bilang assistant chaplain, guest chaplain sa Bilibid. Doon nakilala ko ang maraming mga kapatid nating nabilanggo. Pero hindi ko doon nakita ang kwento ng kadiliman. Hindi ko doon nakita ang kwento ng kasalanan o sakit o hirap ng buhay. Nakita ko doon ay kwento ng pag-asa at walang hanggang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan at sa kanyang mga anak. Hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang bayan. Hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung tayo hindi iniiwan ng Diyos, sana wag natin iwan ang mga tao na mahalaga sa atin. Kahit masakit sa ulo, kahit minsan nakakairita, kahit minsan parang gusto ko ng sukuan, wag nating iwanan, kundi tulungan palalo upang mas maging mabuti ang kanyang buhay, upang maalalayan at mas mapalapit pa sa ating Panginoon. Kung paano tayo ginabayan ng Diyos, sana ganun din tayong gumabay sa ating mga kapatid. O hindi lang doon sa mga lagi nating kasama, hindi lang doon sa mga gusto natin, kasi pareho kami ng opinyon, kundi lalong-lalo na sa mga taong kadalasan mahirap mahalin. Mga kapatid, bakit ganon ang ating dapat iuugali sa ating kapwa? Kasi ganon ang naging ugali ng Diyos sa atin. Mga kapatid, tingin ko yan ang aral ng ating ebanghelyo ngayon. Huwag matatakot sa unos, alon at bagyo o lindol ng ating buhay. Kahit hindi natin nararamdaman ng malakas na malakas ang presensya ng Panginoon, ang mahalaga, kasama natin siya sa ating buhay na binabayo ng malalakas na alon, nililindol, nahahanginan. Yan mga kapatid, ang ebanghelyo natin ngayon. Yan ang mabuting balita. Kahit anong dilim, kahit anong sakuna, hindi tayo iniwan. Sana ganon din tayo sa ating kapwa. Sana maging presensya, maging daluyan tayo ng pag-ibig, pag-asa, at pagmamahal ng Panginoon para sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos maging ang hangin at ang alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga magdaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan.
ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Mga kapatid, nais kong panalangin ang ikapapayapa ng kaluluwa ni Bienvenido, ni Ray Sr., ni Eleazar at ni Ricardo, at ang ikagiginhawa at paglakas pa ni Lisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Mga kapatid, nagtitiwala tayo na ang ating Panginoong Diyos ay nakikinig sa kanyang mga anak, kaya tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling pangkahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo, aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkalooban mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Bienvenido, si Eleazar, si Ray Sr. at si Ricardo, nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat ay makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Ignacio de Loyola, ni Francisco Javier, at ni Pedro Fabro, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Heso Kristo. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa puso kong umiibig, walang nananaig, kundi yaong pananalig sa sintang inibig, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Bawat tao'y nalulumbay at di
panahon ng tuluyan, pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na July 2, 2026, Webes sa ganap na ika-6 ng gabi, makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo'y kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, ako po'y isang buwang pari pa lamang. Bukas at ako ay lilipad patungong Bukidnon dahil doon po ako inassign. Ako po ay isang misyonerong Jesuita. Doon po ako magiging assistant parish priest sa Bukidnon. Nais ko pong ipanalangin niyo ako dahil ako po ay naniniwala na ang ating Panginoon ay nakikinig sa kanyang bayan at sa kanyang anak. Kayo po ang bayan at anak ng Diyos. Nakikinig ang Panginoon kung kayo ang mananalangin. Ipanalangin niyo po ako at ang aking mga kaklase na mga bagong pari upang kami ay maging mabubuti, mababait, marunong magpasalamat at masayahing mga pari. Upang kung paano naging mabuti ang Panginoon sa amin, ganon din kami maging daluyan ng kabutihan, pagmamahal, at kaligayahan para sa kapwa. Ipagdasal niyo po ako. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingang lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang banal na misa, humayo kayo taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.